Ayan. What's up mga kasanay? Good morning. Bali, may ginawa po tayong mahabang lamesa. Ito. Parang may handaan pero lamesa po ng ginawa kong lamesa na paggagawaan po ng gate. Para yung gate natin hindi po pilipit. Ayun po. Tingnan nyo, libilado po yan sa latang anggulo. Yan. Yan. Tingnan nyo mga kasanay. Kasi ang purpose nito ay malaki ang pakinabang nito mga kasanay kasi tawag dito, pwede mo nang ilagay yung pattern ng pagkaka-eskwala tulad yan. Ginawa ko yan mga kasanay. Ang pinang-eskwala ko dyan ay isang buong plywood, so napakalit ng porsyento na mawala ka sa eskwala. At saka yung katawan, yung mga ganito, halimbawa yung mga ganito, yung mga ginawa ng yan mga nakadegree na ito. Ayan isasaldak nyo na lang po kasi may patungan na tayo. So, pakita ko po sa inyo mga kasanay. Samahan nyo ulit ako. So, ayan mga kasanay. Bali, kung pansinin nyo po, yung ating isang dito, 2x4, naka-degree na po. Naka 45 degrees na. Ayan. So, ito po, isa nyo mapapansin dito mga kasanay. May uka po siya. Inukaan po natin siya mga kasanay ng 2x4 4 inches 2 inches kasi nga po lalagyan to natin ng ng pampatigas na angular bar, yung medyo makapal po kasi pag nalagay po natin yung dalawang 2x2 na angular dito sa lubong, pag ganyan, ito sandal dito isang angular hanggang gitna, yung isa naman po hanggang gitna. Ayan, bali magsasalubong po sila dito. Mapu-full weld natin dito paikot, tapos yung sa may gitna dito mapu-full weld po natin yan. So magiging malakas po itong kapitan ng shafting. Dito po kasi tututok yung shafting ng ating pillow block dito sa kabilaan na to. So kailangan matigas po yung pyesa natin dito. Kaya lalagyan po natin ng angular na 2x2 by 1/4. Ayan. So dalawa na po yung mga kasanay, baba taas. Ayun po. Ayan. So naka-ready na po yan. Baliktarin po natin. At bago natin itutok yung dyan sa may corner na yan, tingnan po muna natin yung yung yari nito. Ayan na po siya mga kasanay after niya ma-welding. Ayan, naka full weld na po. Ayan. Naka full weld na po yan mga kasanay. Kabilaan po. Ayan. 2x1/4 po yung ginamit nating angular dyan para maging, yun nga, nasabi ko sa inyo, para maging matigas ang pagtutok ng shafting dito. Para may welding natin ng maayos. Hindi po tayo gumamit nitong, although makapal naman to, 2.0, pero mas maganda pa rin po yung, yung bakal talaga. Ayan. So, mamaya po, dudugtong natin yung iba pang pagbabahagi ko tungkol dito sa paggawa ng gate mga kasanay. So, ito na mga kasanay. Papakita ko na sa inyo yung yung naka-degree sa corner. So naka 45 degrees po 'yan. Ang maganda po dito sa ating ginawa kasi ito po sa kahabaan nito naka-eskwala na po 'yan. Accurate na po 'yan. Kumbaga 99.9% na po yung pagkaka-eskwala natin 'yan dahil ginamitan natin ng plywood itong dalawa na to. Mahaba po 'yan mga kasanay. Ayun yung sasandalan. Ayan. Then yung isa naman po dahil mas mahaba, ito po yung pang-ibabaw. Mas malayo po 'yan, mas mahaba. So ito po yung kapares niya. Ayan. Pag ginanyan nyo po yan, dapat meron din po pala mga kasanay ganito. May isa pang pangilalim para hindi po siya malalaglag. Pag tinutok nyo na pag ganyan, tapos hindi na siya malalaglag. Yung isa rin po, hindi na malalaglag yung kapares. Ayan po. Easy na po yan. Napakadali na po yan mga kasanay. Ayan idikit nyo lang po dito sa pattern niya. Then yung kabila naman idikit. Ayan tingnan nyo po mga kasanay yung pagkaka-angle. Okay na. I-spot saka full weld na lang po kulang yan. Then sa panggitna mga kasanay ganito rin. Ganyan din. Ayan na yung pares niya. Ayan. Then ito po yung panggitna sa hati ng gate. Ayan po. Ayan, dalawa sila. So ilagay din natin yung isa doon sa kabila. Yan. Sige lagay mo. Yan yung pangitaas. Okay. Tapos, ayun na rin po yung kapares niya. Okay na rin po yung kapares niya dyan. Ayan mga kasanay. Zoom natin konti, di na ako lalapit. Ayan. Ayan mga kasanay. Lapat na po yung niyan. Basta maganda yung pagkakadegree nyo.
At tapos may pattern kayo, magiging maganda na po yan. So ang kulang na lang po natin dito mga kasanay ay yung baba. Ayun. So pang ibaba niya. So naka-ready naman na po yung ano natin. Siyempre naka-ready na yun. Naka-ready na yung ating pyesa dyan. Ayan. Ayun pa po yung isa. Ilalagay na lang. Ayan. Ganun po kadali. So para hindi po gagalaw, ito isa pang tip. Ano po kayo, mag-spot po kayo dito para hindi sila gumalaw sa pattern. Spot lang po dito. Spot lang. Sa mga maluwag na part po para pagtatanggalin nyo na, pwede nyo i-grind lang. I-cutting disc nyo lang na pag ganyan, tanggal na siya. So dyan po ang ang gagawin natin. Kunin po natin ang medyo malayo at medyo pumorma na po yan. Ayan na po, nakaporma na. Ang pag-ibaba na lang po ang wala. Ayan. So spot nyo lang po dito. Dito, spot nyo lang. Dito, para hindi gagalaw sa pattern. Tapos yung dito rin po sa kabila. Sa mga maluwag na part, huwag kayong maglalagay doon sa mga gipit na hindi mag-grind. Ganun din po yun. Yan. Tapos pag nakuha nyo na yung tamang angulo nung nakaprepare na, nakadegree na, spot na rin po lahat yan. Para hindi po kikilos pag pinulwil. Kasi po ang bakal pagka pinulwil nyo po ng may chance siyang gumalaw, humahatak po yan. Nawabaluktot minsan or nawawala sa tamang angulo. So yun lamang po mga kasanay. Sana magandang nabahagi ko sa inyo ngayong araw. So ayan mga kasanay. Sana nakakakuha kayo ng konting kasanayan dito sa binahagi natin ngayong araw. Babalikan po natin yung nito, yung kayarian ng ating frame at saka yung pagkabit po ng pillow block. Tuturo ko din po sa inyo. Sabot ng kaya ko lang po kasi alam ko naman pong may mga manggagawa na iba rin ang pamamaraan. So yun lamang po mga kasanay para sa ngayong araw. Muli po, pansamantala po, paalam.